Ay, magandang gabi po. Ay, iba-vlog ko lang dito yung suporta sa akin ni Attorney Ricky Tumuturgo o Kainso, yung aming leader sa Bunyog Pagkakaisa Party. At ito po ay patungkol sa pagdeklara ng Law Department ng Commission on Election na ako raw ay nuisance. Kaya nagsampa ito ng petition sa COMELEC main na tanggalin ako sa listahan ng mga botante dahil sa tingin nila ay nuisance daw si Toto Kausing na kandidato pagka-senador. Ang ibig pong sabihin ng nuisance ay walang genuine na intention na tumakbo ng pagka-senador. So, yan ang tanong. Ngayon, ano ang sagot? Ang sagot nila, wala raw kong genuine intention sapagkat daw ay na-disbar ako. So sabi nila, sa pagka-disbar daw sa akin, ay hindi daw ako pwede doon sa makipagdebate sa Senado, mga senador, kapwa senador, sapagkat daw pagbibit-bit ako ng kasinungalingan. Yan ang sinasabi. Ngayon, ang pangdagdag pa niyan ay tinawag nila na wala akong genuine intention, parang pinapalabas nila na ako ay siraulo nung tinanong ako kung may balak ba ako mag-apila sa aking disbarment sa Supreme Court at sinabi ko man oo, pero kung kinakailangan ako ay aakyat sa United Nations Committee on Human Rights. So yan po ang sinabi ko at tiningnan nila na ito ay walang genuine intention. So ngayon, bago ko ibigay po rito yung komento at suporta sa akin ni Attorney Enzo Ricto, ay nais ko muna sabihin na sa batas po ng tinatawag na nuisance, magiging nuisance lamang ang isang kandidato kung ito ay naayon sa sinusulat sa batas sa section 72. So ngayon dito section 69 ng Omnibus Election Code, itong sinasabi ng batas. The commission may motu proprio or upon a verified petition of an interested party refuse to give due course to or cancel a certificate of candidacy if it is shown that said certificate has been filed to put the election process in mockery. So ibig sabihin, ang pagsasampa ko ng kandidatura pagka-senador, ako ay tatanggalin, hindi ikonsidera na kandidato o nuisance daw ako kung biruin ko lamang o bigyan ko lang, babastusin ko lamang ang eleksyon ng pagka-senador. Or disrepute or to cause confusion o magkukos ako ng confusion, kalituhan, halimbawa. Pero as a common example ng karanasan at batas at mga desisyon ng Supreme Court, pag sinabi mo confusion, kailangan may ibang kandidato na apelyido ay Kausing at ako ay tumatakbo ng Kausing. So malilito ang botante sa gitna namin. So ang sabi dito, by the similarity of names of the registered candidates or by other circumstances or acts which clearly demonstrate that the candidate has no bona fide intention. O kung ibang mga sitwasyon na kung saan pwede sabihin na ako ay walang magandang intention sa pagtakbo sa pagka-senador. So kung ganun, ay kakansilahin nila. But anyway, kung ganun man ang kinakailangan ng batas, ang sinasabi naman sa petisyon ng Law Department, laban sa akin, nag-conclude na sila na ako po ay nuisance o walang lehitimong intention na tumakbo sapagkat po ako ay na-disbar. At kung ako ay na-disbar, ang ibig na sinasabi nila ay doon daw pagdating sa Senado, hindi ako makipagdebate doon na puro kasinungalingan ang dala ko dahil na-disbar ako. So, ang layo, no? Ang layo sa intention yan. So anyway, pangalawa, parang sa pakiwari ko, nakikitaan nila na siraulo ako nung sinagot ko ang tanong ng taga Philippine Star na ang tanong niya, mag-aapila ka ba sa disbarment mo? Sabi ko naman, oo.
At kung kinakailangan ay aakyat ako sa United Nations Commission on Human Rights or Committee on Human Rights. So, hindi ko alam kung bakit ganun ang sinasabi nila. Pero sa mga kahaba-haba na mga desisyon ng Supreme Court, kung pagtabi-tabihin mo, sinasabi po na una, 'pag wala kang pera, hindi po 'yan dahilan. Sa kaso po ni Norberto ah, Cordero Marquez ay sinabi ng Supreme Court na hindi puwedeng gamitin na dahilan ang kawalan ng pera o kawalan ng kakayahan na mangangampanya sa buong bansa na para gamitin mo na dahilan para magiging ma-disqualify ka. Suppose sinabi rin ng Supreme Court, kung hindi ka kilala o kung wala kang kapartido ay hindi yon dahilan para nuisance ka. So, ito yung press release ng Supreme Court. The Supreme Court has ruled that unpopularity and non-membership in a political party are not grounds sufficient to declare one a nuisance candidate. So, sa 20-page decision na dinesisyonan ni Justice Amy C. Lazaro Javier, na ang sinasabi ng Supreme Court en banc na si Norman Cordero Marquez ay hindi mo pwedeng sabihin na nuisance candidate at tanggalan mo siya ng karapatan sa pagtatakbo ng pagkasenador noong 2022 elections. Kaya hindi inilagay ang pangalan niya sa baluta. So, noong October 1, sinabi ni Marquez, siya po ay co-founder ng Animal Advocacy sa Baguio City. So ngayon, nagsampa siya ng pagkasenador noong 2022. Sinabi ng Law Department na siya ay nuisance dahil wala siyang totoong intensyon na tumakbo pagkasenador. Kasi hindi daw siya hindi siya kilala sa buong bansa at wala siyang mga kilalang mga suporta mula sa mga political party. At pero sinabi rin ng COMELEC na dineklara siyang nuisance kasi hindi niya napatunayan. Hindi nakapagsumiti si Marquez ng ebidensya na mapatunayan niya na siya ay may kakayahan na mangampanya. So, ibig sabihin, pera-pera pa rin ang hanap. Itong desisyon na ito ng COMELEC ay nilabag din nila ang kanilang ang utos ng Supreme Court noong 2019 na kung saan ay si Marquez ay si Norman Cordero Marquez ay dineklara din nila na nuisance no sa 2019 na senatorial run niya sapagkat daw ay walang pera. So, ibig sabihin, inulit ng COMELEC ang kanilang sinasabi dito at kaya kinastigo sila ng Supreme Court. So, gayon, sa akin namang puntos, hindi ibig sabihin, hindi magagamit kung wala akong pera. Hindi magagamit ang dahilan kung hindi ako kilala. Sa totoo lang, marami nakakilala sa akin buong bansa dahil sa ako vlogger. At nagiging spokesman ako ni Percy Lapid, na pamilya ni Percy Lapid. Doon ako kilalang kilala. So hindi rin kinakailangan, hindi ako apektado dito sa unaffiliated kasi kasapi po ako ng Bunyog Pagkakaisa Party. Kung saan ay binigyan nila ako ng kuna o Certificate of Nomination and Acceptance. Ibig sabihin, hindi nila ako pwedeng disqualify sa ganung punto. So hindi nila ako pwedeng disqualify na dahil hindi ako kilala. So ano na lang, sa pangatlo, pag sinasabi nila, kailangan patunayan ko na ako ay kwalipikado, ay may intensyon na totoo, ay hindi rin pwede gagamitin kasi nagdesisyon ng Supreme Court sa kaso ni Norman Cordero Marquez na bawal, hindi pwedeng sabihin ng COMELEC na ang kandidato ang magbibigay ng ebidensya na siya ay may genuine intention to run. So wala akong obligasyon. Sila ang may obligasyon. So sila magpapatunay, sila nag-aakusa. So ganun po 'yon. So nevertheless, i-post ko na ngayon, i-play ko na ngayon yung detalyadong explanation ni Ka-Insurrecto. Ito po. Okay. Saan ba ako? Yan. Ito si Ka-Insurrecto, ha? Ay ilalabas natin yung kanyang sinabi tungkol sa disqualification laban sa akin. So,
I-play na natin. Meron na ba? Wala pa, nag-aantay pa siya. So habang inaantay natin siya, tika muna, pabilisin ko na. Mga kabunyog, mga kababayan, matindi itong law department ng COMELEC, ha. Tinuring nilang nuisance. Ang ibig sabihin ng nuisance, parang hindi seryosong kandidato, ha? Hindi seryoso, nuisance. Sa amin sa Bicol, ang tawag diyan, sawong-sawong. Pagulo. Pagulo. Ang purpose kaya tumakbo para lang paglaruan ng eleksyon. Hindi naman talaga seryoso. Sa tingin nyo ba, mga kabunyog, mga kababayan, si Kabunyog Tuto Kausing, si Engineer Tuto Kausing ay hindi seryoso sa kanyang pagbo bilang senador? Ha? Intindi naman. Ha? Hindi naman ibig sabihin na pag tumakbo ka, mananalo ka. Siyempre, ang purpose mo sa pagbo, gusto mong manalo. Pero hindi naman requirement na para madeklara kang hindi nuisance, dapat malaki ang chance mong manalo. Hindi yon. Wala sa konstitusyon yan. Wala sa konstitusyon yan na dapat malaki ang chance mong manalo. Walang ganon. Ha? Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, napaka nang ginawang ito ng COMELEC. Sana suportahan natin si Kabunyog Tuto Kausing. Kaya sabi ko, marami na kasing nagtatanong, ano bang nangyari? Bakit diniklara ng COMELEC na nuisance candidate si Tuto Kausing? So i-discuss ko ito, pero hinihintay ko pa muna ang iba. Kasi marami nang nagtatanong sa akin yan eh. Marami nang nagtatanong, gusto ko pag nag-discuss ako nito, marami na ang nanonood. Kasi napaka-importante nitong topic na to. Ang totoo, tsinagaan kong kinuha ko yung sulat ng COMELEC, yung petition mismo. Ipapaliwanag ko yon. Ngayon lang ako magpapaliwanag ng mga ganitong bagay na bilang abogado. Ipapaliwanag ko ito para maunawaan talaga ng ating mga viewers. Nag-live na si Kabunyog Tuto Kausing tungkol diyan. Nag-live na tungkol diyan si Kabunyog Tuto Kausing, pero gusto kong ipaliwanag. Ano ba talaga tong ginawa ng COMELEC? At sabay sagutin na rin natin, ano bang reason ng COMELEC muna? Anong reason? At yung reasons ng COMELEC na sinabi, may basihan ba yon? Pangalawa, may chance pa ba na makatakbo si Kabunyog Tuto Kausing? O yan, pag-usapan natin yan. Kung may chance pa, anong dapat nating gawin? Anong dapat gawin ni Tuto Kausing at ano rin ang dapat nating gawin ng Bunyog ng mga nagsusuporta sa kanya? Yun yung dapat nating pag-usapan. Ito yung dapat nating pag-usapan ngayon. Nag-announce ako, sabi ko, i-discuss ko ito. Kaya lang, kukunti pa ang viewers natin, hintayin ko muna. Kasi maraming nagtatanong sa akin. Yan. Okay. Pwede nyo pong pwede nyo pong i-post yung mga tanong nyo. Okay? Pwede nyo pong i-post. At saka,
Ako ang ano ko, support ano natin, ano tayo, suportahan din natin itong ano na to, issue na to. At para masuportahan natin tong issue na to, panuuri natin tong live na to para maunawaan natin yung pasikot-sikot ng issue na to. Okay. So ano bang status kasi ngayon? Okay. Alam naman natin na nung October 1 to 8, mga kabunyog, filing of candidacies. Filing of candidacies. Sa filing of candidacy, lahat naman na nagpa-file tinatanggap ang kanilang certificate of candidacy. Ministerial kasi yan sa COMELEC eh. Ministerial. Ibig sabihin, sige, mag-file ka. Pero hindi ibig sabihin na nakapag-file ka ay magiging official candidate ka o nasa listahan ka ng mga official na kandidato. Hindi. Iba yung filing noong October 1 to 8, iba yung final na lista na ng candidates. Paano ba kasi paano nag-a-arrive sa official na lista ng kandidato? Okay, ang nag-file ng mga senador 183. 183 mga kabunyog, mga kababayan, 183. Ngayon, kapag para mag-arrive sa final na lista ng mga kandidato, pwedeng may magpa-file diyan ng disqualification. Pwedeng may pagpa-file diyan ng cancellation ng COC o Certificate of Candidacy. So dadaan muna yan sa kung may mga kandidato na gustong kontrahin yung kalaban, may magpa-file diyan ng cancellation ng Certificate of Candidacy. May magpa-file din ng petition to deny ang Certificate of Candidacy. Pwede ring may mag-file ng petition to declare nuisance candidate. Ngayon, ang nangyari kay Engineer Toto, may nag-file ng petition na i-declare siyang nuisance. May nag-file ng petition. Sino ba ang pwedeng mag-file ng petition? Ang pwedeng mag-file ng petition ay yung kalaban. Pwedeng mag-file. O kaya, ang COMELEC mismo, motu proprio. Ang ibig sabihin po ng the COMELEC may motu proprio, sila mismo sa COMELEC, pwedeng mag-petition para i-declare na nuisance ang isang kandidato. So in this case, ang COMELEC motu proprio, ibig sabihin sila mismo, sino sa COMELEC? Yung kanilang law department. Yung kanilang law department. So ang law department ng COMELEC ay nag-file ng petition motu proprio. Ibig sabihin sila mismo, wala namang kalaban na kandidato si Engineer Toto Kausing na nag-file. Ang nag-file ay COMELEC mismo. Mga kabunyog, mga kababayan. Yung COMELEC Law Department. Alam nyo po naman na sa amin sa Bunyog, dalawa ang kandidato namin na senador. Ang dalawang kandidato namin ng senador na nag-file ay itong yan, nakikita nyo sa kaliwa, si David De Angelo. Si David De Angelo, ang aming kandidatong senador. Nag-file siya October 7. Si David De Angelo ay isang environmentalist, makakalikasan. Ang isa pang kandidato namin, ito ngang si Engineer Toto Kausing. Ayan, kaya dalawa sila. Ngayon, in-interview sila ng media nung panahong nag-file sila. Yan. Yan yon. Yan silang dalawa. Naka-t-shirt pa sila ng Bunyog. Naka-t-shirt pa sila ng Bunyog. Ngayon, kanina, nalaman ko kay Engineer Toto Kausing na sa lista na nilabas ng COMELEC, wala ang pangalan niya. Ito yung lista kanina, wala ang pangalan ni Engineer Toto Kausing. 66 na lista ng mga kinukonsidera ng COMELEC na official candidates, pero partial pa lang naman yan at initial. Bakit partial at initial? Partial po yan at initial kasi 183 ang nag-file ng COC. 117 ang diniklara ng COMELEC na nuisance. 117, ganun karami. 66 ang tinira. Doon sa 66 na tinira, wala ang pangalan ni Engineer Toto Kausing. Pero yung isa naming kabunyog na kandidato, si David De Angelo, ay nandun.
O yan, ano, mga kabunyog. Ha? So wala. Ngayon, nag-live kanina si Engineer Tuto Kausing, binalita niya na nga yan. No, wala siya sa listahan ng COMELEC. Ha? So wala siya. So, kaya nag-live siya kanina, pinaliwanag niya. Sabi ko kay Engineer Toto Kausing, pwede bang isend mo sa akin yung pinadala sa iyo ng COMELEC? Yung pinadala sa iyo ng COMELEC? Oh, ito yung pinadala sa kanya ng COMELEC. Oh. Yan. Kita nyo? Republic of the Philippines Commission on Elections, Manila. En remoto proprio petition to declare Bertini Catalonia Kausing as a nuisance candidate. O yan ha. So, in short, hindi pa naman final na deklarado na si Tuto Kausing na nuisance candidate. O ilinaw ko yan ha. Ilinaw ko. Hindi pa po siya deklaradong nuisance candidate. Wala pa po yan. Hindi pa yan final. Petition pa lang. Ibig sabihin, ang COMELEC mismo, motu proprio. Walang kalaban na nag-file ng laban kay Engineer Tuto Kausing na i-declare siyang nuisance. Ang nag-file mismo na siya ay nuisance candidate, motu proprio, yung law department ng COMELEC. Ano bang procedure niyan? Ang procedure niyan, mga kabunyog, ganito. Ang law department ay pwedeng mag-file na ang isang kandidato ay i-declare na nuisance. Paano ang mangyayari? Final na ba yan? Hindi. Hindi. Ang mangyayari dyan, yung petition na final ng law department, iraraffle yan sa division ng COMELEC. Ang COMELEC kasi, 7 commissioners yan. Kapag lahat ng commissioners, ang tawag dyan, unbanked. Pero kapag may mga kaso, may mga petitions, ang nagdidinig niyan, division. Ang COMELEC divided into 2 divisions. First division, second division. Ang isang division, mga 3 commissioners yan. So dahil 7 commissioners yan, iraraffle po itong petition na to sa isang division ng COMELEC. Hindi natin alam kung saang division, kung first division, second division. Tapos yung division na yan ng COMELEC, papadalhan niya ng summon si Toto Kausing para sagutin yan. Kaya lang mabilis yan. Mga 5 days lang yan pagkatanggap ni Tuto Kausing ng summon. Sasagutin niya na yan. Magbibigay siya ng kanyang answer sa forma ng isang memorandum within 5 days. Ngayon, kapag may division na ngayon yung division, may decision na yan, pwede pa yan i-appeal sa unbank. Pwede pa. Pagkatapos ng unbank, yung buong COMELEC na, kung talagang hindi pabor sa iyo yung desisyon, pwede mo pang dalhin sa Korte Suprema. Pero mahabang proseso yan. Mahabang proseso yan, mga kabunyog. Pero kapag dinala mo pa sa Korte Suprema, pero ito lang ang ilinaw ko. Wala pang final na desisyon. Ang nag-decide pala ngayon na i-recommend na nuisance candidate si Engineer Tuto Kausing, yung law department ng COMELEC. Pero ang law department ng COMELEC kasi, hindi naman final ang recommendation niyan. Magsasubmit sila ng petition, ito na nga, ginawa na ng COMELEC Law Department, nag-file sila ng petition, ito nang binasa ko kanina, yung title, tapos iraraffle yan sa 2 divisions ng COMELEC, pipili kung saan doon babagsak ang kaso ni Engineer Tuto Kausing. Sasagutin niya ni Engineer Tuto Kausing within 5 days. Magsasubmit siya ng memorandum. Tapos magdidesisyon yung division. Tapos pagka nagdesisyon yung division, pwede pang i-apila sa unbank yung buong COMELEC na. Sabi ni Garcia kanina, buong December i-resolve nila tong mga issue na to. So sa ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, kaya naman sa inanunsyo ng COMELEC wala ang pangalan ni Engineer Tuto Kausing kasi yun ang recommendation ng Law Department. Kaya itong lumabas kaninang lista, recommendation pa lang yan ng Law Department na yung 183 na nag-file ng COC, 117 ang ideklarang nuisance candidate, tapos 66 lang ang ituring na kandidato. Pero hindi pa po yan official, hindi pa yan complete. Ang tawag po dyan, initial and partial. Bakit initial and partial? Kasi hindi ka naman pwedeng i-declare na nuisance na walang due process. Ha? Wala, hindi pwede yan.
Hindi pwedeng i-declare kang nuisance na walang due process. Anong ibig sabihin ng due process? Yung opportunity mo na sumagot. Okay. Ang na-receive kanina ni Toto Kausing na sa kanyang email, yung sulat lang ng COMELEC na nagsasabing ay na binigyan siya ng kopya ng petisyon. Binigyan siya ng kopya ng petisyon ng yung petition na final ng Law Department. Pero hindi pa siya sumasagot dun eh. Kailangan pa siyang bigyan ng due process. Yung opportunity niya naman, nasagutin yon. Ngayon, ano ba kasi ang sabi ng Law Department? Ito yung sinabi ng Law Department. O, basahin ko. Sabi ng Law Department, nuisance candidate daw si Toto Kausing. Ano ba ang ibig sabihin ng nuisance? A nuisance candidate is one who files a COC. O yan basahin ko ito mga kabunyog. Ang sabi sa batas, ang nuisance candidate is one who files a COC, ibig sabihin Certificate of Candidacy, A, to put the election process in mockery or disrepute. Or B, to cause confusion among the voters by the similarity of the names of the registered candidates, or which clearly demonstrates that the candidate has no bona fide intention to run for the office and to prevent a faithful determination of the true will of the electorate. O yan ang ibig sabihin ng nuisance candidate. Nuisance candidate ay isang kandidato na nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy pero ang purpose niya kaya siya nagkandidato para ilagay ang proseso ng eleksyon sa mockery, paglaruan. Parang linuloko ang eleksyon. Hindi nire-respeto, ginagalang. Parang ginagawang katatawanan. Di ba? Marami tayong nakikitang kandidato pag nagsasalita, natatawa tayo. Ano ba yan? Para naman tong nuisance candidate ito. Malinaw naman, ang isang kandidato ay alam mong parang nakakaloko, hindi naman seryoso, parang pinaglalaro, nagiging katatawanan ng eleksyon. Yun ang letter A, to put the election process in mockery or disrepute. Kung pangalawa, to cause confusion among the voters by the similarity of the names of the registered candidates. Ibig sabihin, nag-file ka ng hindi ka naman talaga seryoso. May kaparehong kandidato na seryoso, gusto mong guluhin ang eleksyon, nag-file ka rin kasi kaapelyido mo yon. Gusto mong manggulo. O yon. Ang pangatlo, yung kandidato wala naman talagang good faith o mabuting intensyon na tumakbo. Yan yung tatlong definition ng nuisance candidate. Sa tingin nyo ba, yan sa tatlo na yan, nandyan ba si Toto Kausing? Una, tumakbo ba si Toto Kausing para ilagay ang election process sa mockery or disrepute? Disrepute? Yan lang naman ang definition eh. May kumandidato bang senador na na seryoso, na sikat, na Kausing, na para magulo yan, kumandidato rin si Toto, na Kausing siya? Hindi, wala namang Kausing eh. Siya lang naman ang Kausing. So hindi mag-a-apply yung B. Ang pangatlo, wala siyang malinis, wala siyang good faith o seryosong intensyon, bona fide intensyon na tumakbo. Sinong nagsabing hindi seryoso si Toto sa pagtakbo niya? Kaya, dyan sa tatlo na yan, napakahirap sabihin na nuisance candidate si Toto. Wala siya dyan sa ABC. Di ba? Wala siya dyan sa ABC. Nakukuha natin, mga kabunyog, mga kababayan. Ano yan eh? Hindi naman sinabi dyan na hindi naman sinabi dyan, hindi naman sinabi dyan na kailangan mong manalo. Hindi ganun yun. Hindi requirement yan. Pag sinabi mong mockery, tama si Antonio Kalulot, katatawanan. Ginagawa ba sa pagtakbo ba ni Engineer Toto Kausing, ginagawa niya bang katatawanan ang eleksyon ng Pilipinas? Ngayon, anong paliwanag muna ng COMELEC? Anong paliwanag ng COMELEC? Ito ang paliwanag nila. Ito, nakakatawa nga ang paliwanag ng COMELEC. Ipakita ko sa inyo. Ito. Ang paliwanag ng COMELEC ito. Sabi ng COMELEC, as can be gleaned from the circumstances present in the instant petition,
respondent filed the COC to put the election process in mockery or disrepute. O yan. So ang sabi ng COMELEC, si Toto Kausing daw ay nag-file ng COC para ilagay ang proseso ng eleksyon sa katatawanan. Pinaglalaruan daw ni Toto Kausing, ginagawang katatawanan ang election process. Bakit? Ito yung nakalagay. While not expressly provided in the 1987 Constitution, the Senate as an institution and the position of senator as a public office were included in our system of government for a reason. The 1987 Constitution made the composition of the Senate smaller in number and elected at large by the entire electorate as compared to the House of Representatives. Accordingly, the rationale for this rule intends to make the Senate training ground for national leaders and possibly a springboard for the presidency. It follows also that the senator, having a national rather than only a district constituency, will have a broader outlook of the problems of the country, instead of being restricted by narrow viewpoints and interests. With such perspective, the Senate is likely to be more circumspect or at least less impulsive than the House of Representatives. O yan na. So ang sinasabi ng COMELEC, ang Senado, special yan. Mas special yan kaysa sa House. Kasi ang Senado, ang mga nauupo dapat dyan, posibleng maging mga presidente ng bansa, mga national leaders yan. Kaya dapat seryoso ang mga umuupo dyan. Hindi pwedeng yung mga hindi karapat dapat sa Senado. O yan. Considering the unique nature of the Senate as training ground of national leaders and possibly a springboard for the presidency, it follows that candidate for senators, once elected, will be serving the nation in utmost manner unequaled by other elected positions. So parang ang pinapakita dito ng COMELEC, seryoso daw ang pagiging senador. Sa susunod, makikita nyo na sasabihin ng COMELEC na si Toto Kausing hindi kabagay-bagay sa Senado. Unang-una, kung si Toto Kausing sasabihin nilang hindi bagay sa Senado dahil kagalang-galang daw dapat ang mga senador, bakit pinayagan nilang tumakbo ang mga tulad ni Kibuloy? Bakit pinayagan nilang tumakbo ang mga tulad ni Philip Salvador? Di ba? Di ba mga kabunyog? Mga kababayan? Kasi ang pinapalabas ng COMELEC, napaka-importante ng Senado. Kaya dapat daw ang mga nauupo sa Senado, ang mga kumakandidato dyan, talagang magagaling. Talagang kasi pwede daw maging presidente, mga national leaders daw yan. So ngayon, dito na ngayon ipapasok ng, dito na pinapasok ng COMELEC yung rason nila kay Toto. Ito na. On October 4, 2022, the Supreme Court has disbarred respondent over a draft pleading in a plunder case he posted in the Facebook social media. The Senate, being a potential stepping stone for the highest positions in the country, it is expected for aspirants to act accordingly and maintain the highest level of integrity and respect for the law. Respondents, being an aspiring lawmaker, having a history of transgression of law that exhibits a propensity to be a lawbreaker and a disturber of peace, places the election process in sheer mockery. O yan yan yung sinasabi ng COMELEC na mockery daw ni Toto Kausing. Kasi nadismar daw si Toto Kausing. Dahil nadismar siya, hindi siya karapat-dapat sa Senado. Dahil lawbreaker ka daw, hindi ka sumusunod sa batas. Samantala, bakit man nadismar si Toto Kausing? Nadisbar si Toto Kausing kasi yung pleadings niya sa kasong plunder, may sinampaan siya ng kasong plunder. Politiko yun Saka mga tao ng politiko. Kasi linalabanan ni Toto yung korupsyon Sinampaan ni Toto ng kasong plunder. Ang ginawa ni Toto, yung kanyang pleadings, yung kanyang pinost niya sa social media. Pinost niya sa social media. O doon siya dinisbar ng Supreme Court. Ngayon ang tanong, nakakahiya ba yung ginawa na yun ni Toto Kausing? Sa totoo lang, sa aming mga abogado, kung nakakahiya, pag nadisbar ka dahil ng babae ka, immoral ka, o kaya ang pera ng kliyente mo, dinispalko mo, istapa, yun ang mga nakakahiya. Bastos ka. Yun ang mga nakakahiya. Di ba?
Dito wala, hindi nakakahiya yung ginawa ni Tuto Kausing. Kung mali man yung ginawa niya dahil pinost niya yung pleadings, hindi yung nakakahiya. Ang nakakahiya na madisbar ka yung immoral ka. Ha? 'Di ba? Immorality. O kaya linoko mo ang kliyente mo, estapador ka. Yun mga ganun, nakakahiya sa amin yun. Dito, ang sinasabi ng COMELEC, sinabi ng COMELEC yung nangyari daw kay Tuto Kausing na nadisbar siya dahil pinost niya yung pleadings niya, nakakahiya daw yan. Sus, paano naman nakakahiya yun? Totoo, nadisbar siya si Toto. Mali yung ginawa niya, nadisbar siya. Pero, ang sinasabi kasi ng COMELEC, nakuha niyo yung argumento ng COMELEC? Ang sabi ng COMELEC, ang Senado ay kagalang-galang. Dapat ang nauupo dyan, yung mga nakagalang-galang. Dahil daw, yan daw ang magiging mga national leaders at posible pang maging presidente. Kaya, kapag tumakbo ka na wala ka namang integrity, lawbreaker ka, hindi ka karapat-dapat sa Senado, mali yan. Mali yan, na yan ng COMELEC. Sino sila sa pagsabi na dahil na-disbar si Toto Kausing, hindi na siya pwedeng tumakbo? Wala namang ganun sa batas Hindi nakalagay sa batas na kapag na-disbar ka, hindi ka na pwedeng tumakbo. Assuming pang na-disbar si Toto Kausing, yung disbarment niya hindi naman nakakahiya Di ba? Kaya yung sinasabi ng COMELEC na pinaglalaruan ni Toto yung eleksyon dahil daw hindi siya kagalang-galang, hindi siya karapat-dapat maging senador dahil kagalang-galang ang Senado, dahil tumakbo siya kahit hindi siya kagalang-galang, pinaglalaruan niya ang eleksyon. So, nuisance candidate siya. Nakuha niyo mga kabunyog? Nakuha niyo? Ganun ang rason ng COMELEC. Yun, binasa ko sa inyo Binasa ko sa inyo. Yan yung Yan yung rason na ginamit ng COMELEC. Si Tuto Kausing daw ay na-disbar. Ang unang presentation ng COMELEC, Law Department, na ang COMELEC, ang Senado ay kagalang-galang. Ano daw ito? Special daw ito kaysa sa Kamara, kaysa sa House. Ang dapat daw na umuupo dito, kagalang-galang. Si Tuto Kausing daw na-disbar. Na-disbar siya. Ngayon, dahil na-disbar siya, lawbreaker siya. Lawbreaker. Dahil lawbreaker siya, wala siyang integrity. Kaya kung tatakbo pa rin siya kahit wala siyang integrity, pinaglalaruan niya ang eleksyon. Nang hindi. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ito pa ang sinabi ng COMELEC. Also, this is further bolstered. Ayan, ito pa ang sabi ng COMELEC. Also, this is further bolstered by respondents' antics. Yun. Ang isa pa daw na dahilan, si Tuto Kausing daw ay may mga pakulo antics. Nung nag-file siya ng kanyang COC, also, this is further bolstered by respondents' antics and behavior in his public appearance as such during the filing of COC of the Law Department Office of the Manila Hotel, which were recorded by the Education and Information Department as shown in its live stream of the said event. These antics and behavior are as follows. Respondents admitted that he was disbarred by the Supreme Court and bragged it as a badge of honor, as a badge of Medal of Valor on his part. And when asked by the members of the media regarding his plan to appeal his disbarment case, respondent replied that he will elevate it to the United Nations Commission on Human Rights because allegedly he is a victim of a crime against humanity. All these circumstances corroborate the lack of seriousness of respondent's candidacy. As such, respondent's candidacy is merely a farce that puts the election process in mockery and disrepute. Ayan So, isa pang ginagamit na basihan o ground ng COMELEC, nung nag-file daw si Toto Kausing ng COC noong October 8, nagsalita si Toto doon. Pinagyabang pa daw ni Toto Kausing yung kanyang pagkakadisbar. Ang sabi daw ni Toto Kausing, yun ay kanyang Medal of Badge of Valor. Sus naman,
Ang ibig lang naman sabihin din doon ni Toto Kausing, hindi siya nahihiya na nadisbar siya. Kasi kung nadisbar man siya, hindi naman, katulad ng panliwanag ko, hindi naman siya nadisbar dahil sa kanyang korupsyon. Hindi naman siya nadisbar dahil immoral siya. Hindi naman siya nadisbar dahil inistapa niya ang kliyente niya o niloko niya. Kahit ang COMELEC, sinabi naman kanina na nadisbar siya dahil pinost niya sa social media, sa Facebook, yung pleadings niya ng plunder. Ano ba yung plunder? Kinasuhan niya yung isang politiko doon sa lugar nila, saka yung mga kasabwat ng politiko na yon. So sabi ni Toto Kausing, kung ako man inadisbar dahil sa paglaban ko sa korupsyon, badge, ano yon? Medal o badge of valor ko yon. Oh, mali ba yung sinabi niya? Di ba? Di ba? So ang punto ni Toto doon sa pagsabi niyang hindi siya nahihiya na nadisbar siya kasi hindi naman yung pagkakadisbar niya dahil sa immoral siya. Hindi naman dahil inistapa niya ang pera ng kliyente niya. Hindi naman dahil nanloko siya ng kliyente. Hindi. Nadisbar siya dahil nagkaso siya ng plunder sa isang politiko. At nagkaso siya ng plunder sa mga kasabwat ng politikong yon. Ang mali niya, pinost niya yung kanyang pleadings. Oh, yun ang So sabi ni Toto Kausing, badge of medal of badge of valor ko yon. O mali ba yung sinabi niya? O, di ba? Di ba? Yun eh. Tapos ang sabi dito ng COMELEC, sabi pa daw ni Toto Kausing nung tinanong daw ng media, ano bang plano mo? Mag-a-appeal ka ba? O, sabi ni Toto Kausing, oo. Pero pag dininay pa rin yung appeal ko, lalapit ako sa United Nations Commission on Human Rights. Wala namang mali doon. Ha? Wala namang mali doon. Kasi sa United Nations Commission on Human Rights, pag sa tingin mo, nababiolate ang human rights mo, pwede kang lumapit sa United Nations Commission on Human Rights. Oh, mali ba yon? Kaya lang ang sabi ng COMELEC, ng Law Department ng COMELEC, ito daw yung mga dahilan na nagpapakita na si Toto Kausing ay hindi seryoso sa pagtakbong senador, na binabastos daw ni Toto ang proseso ng eleksyon. Kaya nuisance candidate siya. O yan, mga kabunyog. Dinidiscuss ko to kasi para maintindihan bakit sinasabing si Toto Kausing daw ay nuisance. Ha? Yan yun. Ako, alam nyo mga kabunyog, ang sinasabing nuisance, yung ginagawa mo ngang katatawanan ng eleksyon. Alam naman natin ang nuisance eh. Ha? Alam naman natin ang nuisance. Pero sa tingin ba natin nuisance si Engineer Toto Kausing? Maaaring mahina siya kumpara sa ibang kandidato. Ha? Maaaring hindi siya sikat, pero hindi siya nuisance. Ha? Maaaring hindi siya kasing lakas ng ibang kandidato. Tanggap naman natin yan. Tanggap din yan ni Toto. Maaaring hindi siya kasing popular, kasing kilala kumpara ng ibang mga kandidato. Maaaring ang tsansa niyang manalo ay mahirap, pero hindi siya nuisance. Di ba? Hindi siya nuisance. Oh, hindi naman ibig sabihin na para masabi mong hindi ka nuisance, dapat mananalo ka. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Ha? Ang ibang rason ng COMELEC, bakit nila sinasabing nuisance, walang kakayahang mag-launch ng nationwide campaign. Sa puntong ito, hindi nila yan ginamit kay Toto. Kasi si Toto ay miyembro ng Partido Bunyog. May partido siya. Mayroon tayong member sa buong Pilipinas na tutulong sa kampanya ni Toto. Hindi yan ang ginamit nilang dahilan. Hindi niyan lang ginamit na dahilan. Ang ginamit ng dahilan kay Toto, yun ang dalawa. Na si Toto Kausing daw, pinaglalaroan ng eleksyon kasi hindi siya karespe-respeto. Kasi nadisbar siya. Ha? Kaya, pinaglalaroan niyang eleksyon. Tumakbo pa rin siya kahit hindi siya kagalang-galang. Ay bakit sila Kibuloy? Bakit sila Philip Salvador? Bakit ang marami dyan kasama dun sa 66? Okay, marami naman talagang nuisance candidates. Pero hindi si Toto kasama dapat sa nuisance candidate. Maaaring mahirap ang laban niya kasi mabigat talaga ang laban, pero hindi pwedeng sabihing nuisance candidate siya. Di ba? Yan yung Yung sinabi ng COMELEC na isa pang dahilan na nuisance si Toto dahil nung ginawa na nagsalita siya
Sinabi niya na yung pagkakadisbar niya, proud siya doon, parang medal or badge of valor niya yon. Hindi mali yon. Hindi mali yon. Hindi lang nila alam yung context, bakit sinabi ni Toto yun. Kaya, sa madaling sabi, itong mga ginamit na dahilan ng COMELEC, hindi ka panipaniwala ito. Ha? Hindi ko. Ngayon, anong dapat gawin ni Toto Kausing dyan? Sagutin niya. Mayroon pa namang pagkakataon na sagutin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi pa tapos ang laban. Kasi law department pa lang yan. Law department pa lang yan ng COMELEC. Ang nag-file ng petition para i-disbar siya, ay itanggalin siya, i-deklara siyang nuisance, ay law department. Kung magdi-declare talaga kung nuisance siya, hindi law department. Ang magdi-declare niyan, yung division. Kaya ngayon, yung petition ng COMELEC, law department, iraraffle na yan sa division ng COMELEC. Yung division ng COMELEC, mga commissioners yan, yun ang magdi-decide. Pero magsasubmit muna si Toto ng sagot niya doon. Kailangan ng kanyang answer sa forma ng memorandum. Within 5 days gagawin niya yon. Tutulungan ko si Totong gawin. Yung mga pinaliwanag ko ngayon, yun ang magiging laman ng sagot ni Toto. Ha? Tutulungan ko. Mga kabunyog. Kasi nagturo ako ng election law. Ha? Nagturo ako ng election law nung nakaraang semester. Ano ito? Di ba, mga kabunyog? Kaya yan, ako ang punto ko dito, kahit naman si Toto Kausing ay mahirap manalo, natin yan. Pero hindi siya nuisance. Iba ang nuisance eh. Ang nuisance, hindi naman ibig sabihin na hindi ka mananalo, nuisance ka na. Hindi ganun ang definition ng nuisance. Kaya nga, di ba? Maraming mga leftist tumatakbo sa eleksyon. Hindi sila nuisance. May laki ba ang tsansa nilang manalo? Hindi. Kahit mahirap ang tsansa nilang manalo, pero hindi sila nuisance. Di ba? Nung eleksyon nga ng 2022, si Leody de Guzman tumakbong presidente. Malaki ba ang tsansa ni Leody de Guzman na manalo? Hindi. Pero bakit hindi siya nuisance? Ay kasi seryoso naman siya sa paglaban niya eh. Kahit wala siyang pera, seryoso siya. Di ba? Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, suportahan natin si Engineer Toto. So ang gagawin natin dito, kasi hindi pa naman tapos ito, ang ginawa, ang nagdeklara pa lang sa kanya, yung law department ng COMELEC, nag-file ng petition ang law department na i-declare siyang nuisance. Ngayon, hindi pa yan final. Kung magdidesisyon yan, yung division ng COMELEC, magra-raffle. So mararaffle yan. Pag na-raffle yan, mapupunta yan either sa first division, second division. Pag napunta yan sa isang division ng COMELEC, bibigyan si Toto ng pagkakataong sumagot within 5 days. Okay? Ihahanda na namin ang sagot namin eh. Ihahanda na namin. Ano? Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, bakit qualified si Kay Buloy? Yun na nga eh. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, hindi pa po ito hindi pa po ito final. Ang kailangan natin dito, dalawang bagay. Una, si Toto, sasagutin niya yan. Pangalawa, ipakita natin ang suporta sa kanya sa social media. Kasi kahit papano, pag nakita ng COMELEC na malakas ang suporta kay Toto Kausing sa social media, magdadalawang isip silang i-declare yan na nuisance. Kasi may suporta pala ito eh. Yan, mga kabunyog, kaya suportahan natin. Suportahan natin si Toto Kausing. Laban ito ni Toto, laban ito ng bunyog. Kasi sa totoo lang, ang bunyog, pumasok tayo sa politika, alam nating ang bunyog. Ang bunyog kasi, mga kabunyog, ay isang political party. Ang bunyog ay isang political party. National political party po ang bunyog. Kaya lang, mahirap talaga ang laban ng bunyog. Halimbawa ito. Sa party list, kami, ito yung aming mga kandidato. Yan 10. 10 ang sinabmit naming pangalan. Yan, ako yung nasa gitna.
Yan yung mga kandidato namin na nag-file nung ano. Yan. Yan yung mga kandidato sa party list. 10 po kasi ang required na i-submit. Kami yung 10 na yan. Ngayon, malaki ba ang tsansa? Mahirap ang laban kahit sa party list. Mahirap ang laban ng Bunyog. Pero dahil gusto nating mabago ang Pilipinas, nagtatry kaming magtayo ng partido na kahit naman maliit kami, wala kaming pera, lalaban tayo. Kasi kailangan nating mabago ang Pilipinas. O yan po, Bunyog Pagkakaisa Party, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. O yan. Yan po yung mga kabunyog natin nung filing noong October 7. Nagmarcha ang mga kabunyogs. Sinamahan kami. Ayan. So ibig sabihin, ang partido Bunyog, maliit na partido ito. Kumpara sa mga PDP Laban, Lakas in UCD, Partido Federal, Nationalista. Pero anong nakalagay dyan? Advance the new politics of principles, platform, and people empowerment. Achieve the party's victory in the May 2025 national and local elections. Yan yung aming pinaglalaban. Kahit naman kami maliit na partido, kahit naman ang Bunyog hindi pa masyadong kilala, pero lalaban tayo. Bahagi yan ng demokrasya. Bakit ngayon na lumalaban tayo, nag-field tayo ng kandidato, tapos yung ating kandidato sa senador, idideklara nilang nuisance? Hindi tama yan. Kaya ipaglalaban talaga ng Bunyog si Tuto Kausing. Kasi kandidato yan ng Bunyog sa senador. Dalawa yan na kandidato. Si Engineer Tuto Kausing at saka si David De Angelo. Yan ang aming dalawang kandidato. Sabihin pa naming mabigat ang laban ng dalawa na yan. Hindi lumalabas sa survey. Pero hindi naman kailangan na, bakit? Requirement ba na para masabi mong hindi ka nuisance, dapat lumalabas ka sa survey? Hindi naman ganun yan eh. Demokratiko tayo, demokrasyang bansa. Sino man na gustong tumakbo, basta't seryoso, ay dapat pagbigyan. Yan ang demokrasya eh. Kahit wala namang pera ang Bunyog, lalaban tayo. Ipaglalaban natin ang mga kandidato natin sa senador. Ipaglalaban natin ang mga kandidato natin sa party list. Yan yung kung prinsipyo at prinsipyo din lang ang pag-uusapan, may prinsipyo ang Bunyog. May prinsipyo si Engineer Tuto Kausing. May prinsipyo si David De Angelo. May prinsipyo ang mga nominees ng Bunyog. May plataforma. Bakit nila sasabing nuisance tayo? Di ba? Ako, kahit maliit na partido ang Bunyog, hindi ibig sabihin niya na nuisance tayo. Di ba? Dapat nga, saluduhan tayo ng COMELEC. Saluduhan tayo dahil lumalaban tayo. Kinikilala natin ang demokrasya ng bansa. Sa ginagawang ito ngayon ng COMELEC na tinatanggal ang kandidato natin, inaalis nila ang respeto, ang demokrasya. Kaya nga tayo tumatakbo kahit wala naman tayong pera dahil naniniwala tayo sa demokrasya. Di ba? Mas marami diyan na dapat i-disqualify nila, hindi Bunyog. Hindi si Tuto Kausing. Di ba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kung naniniwala kayo sa pinaglalaban natin ng Bunyog, ni Tuto Kausing, ni Attorney Enzo Recto, suportahan po natin. Lalaban tayo sa legal, ibig sabihin magsasubmit tayo ng sagot, pero suportahan rin ninyo sa social media. Suportahan po ninyo sa social media, suportahan din. Pwedeng mag-rally ang mga Bunyog doon sa harap ng COMELEC para ipakita ang suporta kay Tuto Kausing. Pagpaplanuhan namin yan. Mga kabunyog, mga kababayan. So, sana naunawaan nyo ang aking mga paliwanag. Ang laban na ito ay laban para sa demokrasya. Mga kabunyog, laban ito para sa demokrasya. Kasi tayo, kahit tayo maliit na partido, kahit hindi mga mayayaman, hindi mga sikat ang kandidato natin, ang pagmamahal sa bayan, ang prinsipyo ay nandyan. Bakit nila sasabihing nuisance tayo o si Tuto Kausing? Hindi pwede yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Okay? So, magandang araw sa inyong lahat. Mga kabunyog, mabuhay po tayo. Yan po yung sinabi ni
Kabunyog Insurrecto, yung pangulo namin sa aming grupong Bunyog Party Pagkakaisa. Bunyog Pagkakaisa Party. So, siguro naman, hindi ko na papahabain kasi maliwanag naman ang paliwanag niya at natutuwa po ako sa napakalakas ng suporta na binibigay ng Bunyog. At tama po ang lahat ng argumento na sinasabi ni Ka-Enzo na gagamitin at oras na dumating yung utos ng Comelec na sumagot ako, gagawin ko na kagad ang sagot at yun po yung isa sa mga sagot ko para panlaban dun sa ganun. Kaya, please po, palakasin pa natin lalo nating imbitahin ang ating mga kamag-anak, mga kaibigan na sumama dito sa ating YouTube channel at kailangan na talaga nasa binggit na ng kamatayan itong demokrasya ng Pilipinas. So, yan naman po. Pwede na muna ako mag-shout out kasi masyadong malalim ng gabi. Magandang gabi po. At magandang gabi, George Erwin Garcia. Imelda Talagon, Jack.